Hmm. Sunod, eto na tayo mga kababayan. Dito tayo sa pangalawang pag-uusapan. Ano ba yan, Kent? Eto na nga mga kababayan. Alam naman po natin, no? Alam po natin mga kababayan na tag-init. Tag-init po ngayon. Pero alam din po natin mga kababayan, bukod sa tag-init ay bigla pong umulan. Oo. Kung naalala nyo po, pagkakalam ko, 2 beses lang po umulan, hindi naman po tumagal. Kada umaga lang naman. Di ba? Naalala nyo mga kababayan, minsan umuulan alas 5 ng madaling araw, alas 6 ng umaga, or alas 5 ng umaga. Pero hindi naman po tumagal ng 2 oras. Minsan nga mga kababayan, 5 minutes lang eh. Di ba? Pero mga kababayan, nag-trending po ngayon. Di ba? Nag-trending po ngayon mga kababayan ang lalim po ng baha sa Davao. Davao City po. Nag-trending po ngayon mga kababayan, ito pong baha sa Davao City na kung saan po mga kababayan ay lagpas dibdib na po at halos umabot na nga sa mga bubong po mga kababayan na mga kabahayan doon sa Davao City. Itong naturang baha po ay sa lugar po ito mga kababayan ng Sandawa, Davao City noong May 18, 2026. Kahapon lang mga kababayan. Balita, hindi nakaranas ng pag-ulan ang Davao City ngunit di matukoy kung paano bumaha. Oo, lagpas dibdib ang baha na naranasan ngayong May 18, 2026 sa Sandawa, Davao City. Ayan po mga kababayan ang baha sa Sandawa, Davao City na wala naman daw pong ulan doon pero nagtaka po sila kung bakit ganyan po kalalim ang tubig. Pero mga kababayan, meron pong lugar sa Davao City na kung saan po ay bumagsak po ang tulay. Ito po yun mga kababayan, ako po nakakahiya po ito. Akala ko ba walang ano sa Davao? Akala ko ba walang baha? Ito po, pakinggan natin reaksyonis ng isang netizen. Oo, ito mga kababayan, lakasan ko lang po ha. Ito po yung reaksyon ng isang netizen. Ang daming nangyayari sa Davao ngayon. Pag-usapan natin. Ito yung Kalawa-Mandog Bridge sa Davao City na nag-collapse dahil sa pagbaha caused by heavy rains kagabi, Monday, May 18. Kung iniisip mo na matagal na ang buhay ng bridge na ito, nagkakamali ka. Dahil ni-renovate lang ito noong May 18, 2017. Nakikita nyo dyan, concreting, widening, improvement of bypass road at Buhangin, Tigato, Mandog, Kalawa, Fatima Road, including construction of Suwadan Bridge and RROW, Davao City. At nagkakahalaga yan ng 221,978,777 pesos and 88 centavos. Be completed within 248 calendar days. Narinig nyo mga kababayan? Ang tulay po na bumagsak ay nagkakahalaga po ng 200 million plus. Na ito pong tulay na ito ay ni-renovate lamang or inayos lang. Dati ng tulay, inayos na nagkakahalaga ng 200 million noong 2017 lang po, mga kababayan. Ngunit bumagsak po ang tulay sa Davao City po ito. Sino po ba ang may hawak ng proyektong ito? Di walang iba kundi si Pulong, di ba? Sabi, wala pang 10 taon, sira na agad yung bridge na to. Nagkaroon din ng maraming pagbaha sa lugar na to. Kung makikita mo, abot hanggang Baywang at kinailangan pa ang search and rescue teams para sa mga mamamayan. Kahit naging 51 billion yung budget in 3 years ni Paul Pulong Duterte mula 2020 hanggang 2022, nakakapagtaka kung saan napunta ito. Lalo na pinagmamayabang nila na flood-free ang Davao City at ka-level ng ibang bansa katulad ng Singapore. Tandaan po ninyo, ITCZ pa lang yung dahilan kung bakit umuulan ngayon. Pag nagkabagyo, combination na yan ng pag-ulan at ng malalakas na hangin. Hindi po normal yung ganitong pagbaha. Lalo na't may nakuryente at may nalunod sa baha. Inuulit ko, hindi po normal yung ganitong baha. Kailangan itanong natin saan napunta yung 51 billion na budget ng Davao City. Hindi po ito paninira, kundi coverage ng isang Pilipino na concern sa mga kababayan niya. Ang daming nangyayari sa Davao ngayon. Pag-usapan natin. Ito yung Kalawa-Mandog Bridge sa Davao. Kalawa-Mandog Bridge, Bubigay. Halagang 200 million renovation. Hindi po siya bagong gawa ha, ni-renovate nila.
Nirenovate lang yan, 200 million na. Pero dapat pag nirenovate mo sa halagang 200 million, putang ina, napakaiksi lang po ng tulay na yan, bumigay pa. Siguro nga mga kababayan, yung tulay na yan hindi po aabot ng 100 meters, no? Hindi po aabot ng 100 meters ang haba ng tulay na yan mga kababayan. Ilog lang yun, itatawid ka lang. So sabihin na, sige sabihin natin 150 meters. 150 meters nagkakahalaga ng 200 million, pero bakit po bumigay? Kaya ngayon mga kababayan, ito po ngayon ang usap-usapan. Pinaimbestigahan po mga kababayan sa ombudsman ni Congressman or Representative Tinio itong 4.4 billion flood control project sa distrito ni Pulong pinasilip sa ombudsman. Pakinggan nyo mga kababayan. Nako po. Pinaimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang nasa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng flood control project sa distrito ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Personal na nagtungo sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio para humiling na imbestigahan ang flood control projects sa ilalim ng distrito ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Bit-bit ni Tinio. Yari ka Pulong. Nako, ma-impeach na si Sara. Makulong, ikaw naman yung susunod. Nasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi talaga nila tatantanan ng mga dilawan itong mga Duterte. Walang katapusan ito mga kababayan. Kung ang mga Duterte na may posisyon, sila naman yung titira sa dilawan. Oo, kapag ang mga dilawan naman ang nasa posisyon, titirahin na naman nila ang mga Duterte. Ano lang yan mga kababayan, no? Vice versa lang yan. Nako po, patay ka din Bit-bit daw di umano ni Representative Tinio, mga kababayan, ang mga dokumento, no? At ang mga papilis na kung saan magpapatunay na paiimbestigahan po, no, ni Tinio sa ombudsman itong 4.4 billion flood control ni Pulong. Ano nga ba ito at saan? Ang mga dokumento at pagsusuring kanilang isinagawa kaugnay ng 121 na proyekto sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Patay. Anya, may mga irregularidad sa mahigit kumulang 80 kontrata na nagkakahalagang 4.4 billion pesos. Nako. Kasama dito yung may total overlapping, no? May mga kontrata na nag-overlap. Merong short-changing, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maikli yung diniliver. Nako, ganyan pala mga kababayan, may mga overlapping daw. Ibig sabihin, ang tulay ay 100 meters, no? Ang budget sa tulay, 100 million for 100 meters. Pero ang nangyari, 50 meters lang ang ginawa. No, halimbawa, 100 million for 100 meters na haba ng tulay. Pero ang ginawa, 50 meters lang. Nako, nag-overlaps na. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver. In short, may overpricing at saka overlapping tayong nakikita. So tingin natin dapat imbestigahan. Bukod dito, nakita rin anya sa ginawang pagsusuri na Genesis 88 ang top contractor ng mga flood control projects sa Davao City na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. So ito yung kay Escandor, dating presidential advisor ng dating Pangulong. Actually mga kababayan, yung contractor na yan na si Glenn Escandor, isa din po yan sa nag-donate kay Sara noong tumakbo si Sarang Vice President noong 2022. No, isa din po siya sa nag-donate. Parang Cheese Escudero at Lubiano lang Duterte. No? So in other words, malapit talaga to sa mga Duterte. Dati nang naisumite ni Tinio sa ngayon defunct ng Independent Commission for Infrastructure ang mga naturang dokumento. Pero hindi na raw ito agad na aksyonan ng ICI. Kaya umaasa si Tinio na mas mabibigyang pansin ito sa ombudsman.
Agad namang pumalag si Congressman Pulo. Kinwestiyon niya ang umano'y pagiging selectively blind ni Tino dahil nakafocus lamang daw ito sa mga proyekto sa Davao City at hindi raw ito naghain ng mga reklamo sa mga engineer, contractor at iba pang personalidad na nasasangkot sa flood control scandal. Dati na rin iginiit ng Davao City Congressman na isagawa na inspeksyon at na-validate ng DPWH at Commission on Audit ang mga flood control projects sa kanyang distrito. Para sa Na validate, na inspection. Pero bakit nga bumaha? 'Di ba? Ma'am Miranda, happy birthday po, ma'am. Bukas, advance happy birthday po. Oh. Yun nga ang tanong, na validate, na inspection. Pero bakit nga bumaha na wala namang ulan? Bakit bumigay ang tulay? Kapiranggot lang naman yung ulan. 'Di ba? Oh, merong isang lugar sa Davao City, ang tubig abot lagpas dibdib. Halos aabot na sa baba. Walang ulan, bumabaha. Minsan naman, umuulan lang ng halos 5 minutes, ang tulay bumibigay. 200 million naman ang halaga. Naku mga kababayan, meron pa nga yun doon sa dokumento ni Tinio na nabasa ko kanina. According sa kanyang inireklamo doon sa ombudsman, ay merong isang proyekto sa isang lugar pero dalawang budget. Halimbawa, magpagawa ka ng tulay ditong lugar na to. Ngunit dalawang budget siya. Iisa lang naman ang tulay na tinayo. Dalawang budget ang nilagay. Meron namang isa, parihong lugar, ginawaan ng panibagong project. Yung halimbawa, ito tulay. O tulay ito, 100 million. Tapos meron namang another project, dito din ilalagay sa tulay na to. Halimbawa, itong tulay, 100 million. Tapos may another project, house o building or school building. Dito sa tulay, ilagay yung school building. Saan ipatong? Sa tulay? Kasi nandoon nakalagay sa dokumento ni Tinio, itong tulay na to, 100 million ang halaga. May another project dito din sa same lugar kung saan tinayo ang tulay na school building na nagkakahalaga din ng another 100 million. So paano mangyari doon? Tatayuan mo ng school building yung ibabaw ng tulay? Paano dadaan ang tao? Same location, different project, same amount. 'Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Biruin mo, yung tulay, 100 million. Tapos, another project at another pondo, 100 million, pero school building. Doon mismo sa tulay na tinayuan ng tulay. So, paano gagawin ng school building? Ipatong sa tulay? Ano yun? Eskwelahan sa tulay? Tapos, bukod dun, mga kababayan, bukod sa magkaibang project, magkaibang pondo, same lugar, may another pa. Minsan, sa isang tulay, dalawa ang pondo, iisang tulay. Kita nyo yan? Dalawang tulay nakalagay. Pero isa lang tinayo, dalawa ang pondo. Doon din sa mismong tulay. Kasi nga, ulitin ko sa inyo mga kababayan, ang Davao City, sing laki lang po ng Santa Mesa yan. Kaya kung maglagay ka ng project dyan na nagkakahalaga ng 51 billion, talagang magsapaw-sapaw po talaga. Diba? Kaya nga overlaps eh. Biruin mo, magpatayo ka ng tulay dito. Tapos another pondo, tulay doon pa rin na same lugar. Bakit? Kasi nga ang liit-liit lang kasi ng Davao City. Hindi naman yan sing laki ng Quezon City ang Davao City, sing laki lang ng Santa Mesa yan. Kaya yung tulay po doon, no, 3 project, isang lugar lang, 3 tulay pinagsasapaw-sapaw. Saan ka nakakita ng tulay 3 stories? 3 stories yung tulay. May tulay sa baba, may tulay sa taas, may tulay din sa another taas. Ganun po yun, mga kababayan. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, paiimbestigahan ni Tinio sa ombudsman. Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Naku mga kababayan, paiimbestigahan ni Tinio. Paiimbestigahan ni Tinio mga kababayan ang tulay, no, na dating tulay. Paiimbestigahan ni Tinio ang proyektong eskwelahan
na itinayo sa tulay. Maliit po ang Davao City, Ma'am Rosario Bisin. Oo. Pag Davao Region, malaki. Pero pag sinabi mong Davao City, maliit lang po. Oo, Ma'am Chuna, malaki po ang Isabela kaysa sa Davao. City lang. Pag sinabi nating Davao, malaki po ang Davao, mga kababayan. Ang Davao Region, 3 beses ang laki sa Manila. Ang Metro Manila, isa lang. Ang Davao Region, 3 beses na laki sa Maynila or Metro Manila. Pero pag sinabi nating Davao City, maliit po siya. Parang halos Santa Mesa lang siya. Parang Santa Mesa, Santa Ana, parang ganun siya. Mga kababayan, Sampaloc, no? Parang pinagsamang Sampaloc at Santa Mesa. Ganyan kalaki ang Davao City. Pero pag sinabi natin Davao Region, malaki po siya. 3 beses ang laki ng Davao Region sa Metro Manila. Diba? Parang, sa madaling salita, ganito na lang. Parang Caloocan na South. Parang South Caloocan ang Davao City. Pero hindi po siya Singapore, ha. Hindi po siya katulad sa Singapore. Ang Singapore po, wala po silang squatter. Ang Davao City po, 3 squatter po yan na nasa gitna ng syudad. Kaya wag po nilang sabihin na ang Davao ay parang Singapore. Tangina, sinong pinagluloko nila? Ang Davao City po may squatter sa gitna. Ang Singapore wala pong squatter. Makikita mo po sa Singapore puro kondo. 'Di ba? Oo, ilang beses na po ako pabalik-balik Singapore. 'Di ba? Ang Davao City walang subway. Ang Davao City sa madaling salita walang Marina Bay. Ang Davao City, merong baha. 'Di ba? Ganun po 'yun, mga kababayan. Ang Davao Region, maraming bundok. Maraming gubat. Ang Davao, ang Singapore, wala pong gubat ang Singapore. May gubat, artificial, pero wala silang bundok, wala silang palayan. 'Di ba? Believe Kent because he's from Davao. Oo naman. Diyos ko, maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Alam ko yung lugar. Malaman mo kapag Davao yan, unang-una, yung airport nila, maliit. Pangalawa, yung airport nila, makikita mo yung malaking durian na may katabing kainan, na may tumubong balete, na may pukyutan. Tapos yung ibabaw ng airport nila, nandoon po yung mansion ni Kibuloy. Sa ibabaw ng airport. Tapos yung baba ng airport, may mga kainan dyan. Lupa po yan ni Kibuloy. May mga kainan dyan, nana. May mga nagtitinda ng pansit. Parang karinderyang mini karinderya. Ito airport. Tapos dito yung magsusundo. Yung taas ng bundok niyan, taas ng bundok na yan, may mga kainan dyan maliliit. Maliliit na kainan, yan yung lupa ni Kibuluyan. Tapos yung taas doon, yun na yung school, no, yung ano ba yun, Santa Maria Elementary School. Giahak. Hindi so yun po yun na, mga kababayan, alam nyo na. Tapos sabi nila napakalinis daw sa Davao. Yung nakikita ng malinis, pero sa Eskinita madumi. Malinis naman ang Davao. Yung hayag. Pero sa likod ng Eskinita, madumi. Sino bang nagsabing malinis ang Davao? Tragisim. Malinis ang Davao kasi nakikita ng tao araw-araw. Siyempre, wawalisan yan. Anong silbi ng mga sinasahurang maglilinis kung hindi nila linisin? Pero yung likod ng mga nililinis nila, yung mga Eskinitang maliliit, madumi po. May mga daga din kaya. May mga daga din kaya yung mga Eskinita. Hong Kong nga Sa Hong Kong nga, na makikita mo parang New York, lalo yung Causeway Bay sa Hong Kong, napakalinis mong tignan, pero lumusot ka sa mga Eskinita, may mga daga. Tigil-tigilan nyo nga ako. Yung kaibigan ko ngang vlogger sa Davao, bira ng bira kay BBM, wala namang views.
Oh, bila ng bira kay BBM, wala namang views. Diyos ko, akala ko ba ang DDS maraming supporter, 32 million daw. Bakit yung kaibigan kong vlogger, bakit walang views? Diba, Ma'am Rosario Vicen? Then nagtataka ako. Diba? Ang dami daw nila DDS, ano daw sila, 32 million. Pero bakit yung kaibigan kong vlogger na DDS walang views? Diba? Diyan tayo magtataka. 32 million sila. Marami daw nagmamahal kay Sara. Pero bakit yung kaibigan kong vlogger walang views na DDS? Diba? Oo. Diba? Ma'am Yet Rinanes. Si Pugong Biyahero nga nasa Davao. Hindi naman Davao City yun, ma'am. Yung kay Pugong Biyahero, Davao Region yun. Ulitin ko po sa inyo ha, mga kababayan, ang Davao City, iba po sa Davao Region. Ang Davao Region, compose po yan ng iba-ibang lugar. Ang Davao City, hindi po sa kanya ang buong Davao Region. Yan po ang katunayan. Si Pugong Biyahero po, sa Davao Region siya, pero hindi sa Davao City. Sa ibang lugar yun sa Davao. Malaki po kasi ang Davao. Ganyan kasi ang sakit ng mga DDS. Kapag sinabing palakihan ng lugar, malaki ang Davao. Ang kininilay yan, Davao, kay Duterte ang Davao, Baluarte ni Digong ang Davao. Lagyan nyo ng city. Kasi kapag sa Davao, pag sinabi mong Davao, tapos may krimen, itatanggi nila yan. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Kapag sinabi mong Davao, Baluarte ni Digong. Pero pag sinabi mong Davao del Sur, may binaril, sasabihin lang, hindi naman city yan eh. Dapat Davao City, dyan sa mga Duterte. Pag Davao del Sur, hindi na kay Digong yan. Pero pag sinabi mong Davao, Baluarte daw ni Digong. Diba? Diba, mga kababayan, sabihin niya akong mali. Pag sinabi mong Davao, Duterte country yan. Baluarte ni Digong yan. Pero pag sinabi mo, Davao del Sur, nahulihan ng 16 million droga, sasabihin agad, hindi Duterte, hindi kay Duterte yan. Bakit? Davao City lang naman kay Digong, hindi naman Davao del Sur, malayo sa city yan. Diba? Oo, Ma'am Princess Paris. Ganyan sila katanga. Kapag ka magyabangan, Davao. Ang Davao, Baluarte ni Tatay Digong yan. Pero pag sinabi mo, Davao Oriental, nahulihan ng droga, 15 billion ang halaga. Ang sagot nila, hindi kay Tatay Digong yan. Bakit? Davao City kay Tatay Digong, Davao Oriental, hindi yan sakop. Di ba? Yeah, ang sarap pagpapaluin ng pamaypay yung mga mukha ng mga hayop na to, mga DDS na to. Pagyabangan, sabihin niyo, Baluarte ni Digong ang buong Davao. Pero pag lugar sa Davao na masangkot sa krimen, sasabihin niyo agad, hindi naman parte ng Davao City yan. Davao City lang si Digong. Tanginang paluin kita, pamaypay, makita mo. Di ba? Ganyan sila kahayop, mga hayop yung mga DDS na yan. Magaling yan sa kagargaran. Yeah? Pag sinabi mo, Davao, kay Tatay Digong yan, Baluarte ng mga Duterte yan, Davao. Tapos binalita himay, Davao, del Sur, nahulihan ng droga. Davao del Norte, nahulihan ng droga. Davao Occidental, nahulihan ng droga. Ang sagot ng mga DDS, hindi naman Davao City yan, malayo. Hindi na kay Tatay Digong yan. Tangina nyo. Inangkin nyo nga yung buong Mindanao, Baluarte ni Digong eh. Tapos himan-himan yung mga politiko ayaw sa kanya, ayaw kay Sara. Biruin mo, 61 ang mga congressman sa Mindanao. 41 nag-yes to impeach. 8 lang ang nag-no. Tapos sasabihin nyo, Baluarte ng mga Duterte ang Mindanao. Tangina nyo, mga DDS kayo, mga bogo. Baluarte ni Duterte ang Mindanao. Mindanao is Duterte country. Himan-himan sa impeachment ni Sara ang congressman 61, 40. 40 plus ang nag-yes. 8 lang ang nag-no. Ang ina nyo. Pinagluloko nyo naman yung mga taong bayan. Kaya nga ako, isa lang masasabi ko, huwag po kayo magpapaniwala sa mga vlogger na nasa Maynila. Hindi po nila alam yung Mindanao. Yung sinasabi nila Baluarte ni Digong ang Mindanao, putang ina nyo. Tapos pag i-check mo, mga kongresista, mga gobernor, mga mayor, ayaw kay Digong. Diba? Tapos ang ipapakalat ng mga DDS vlogger,
malakas si Digong sa Mindanao. Tang ina nyo, pagpapaluin ko yung nguso ninyo ng pamaypay, makita nyo. Diba? Tutusukin ko ng pamaypay yung bunganga ninyo, mga fake news kayo. Kaya alam nyo sa totoo lang, itong mga DDS, huwag kayong magpapaniwala sa fake news mga kababayan kasi bakit? Ultimo ang AI. Kadalasan mga kababayan, AI ang ginamit ng mga DDS. Bakit? Tingnan ninyo huwag kayong tumawa. Bakit? Kanina kasi mga kababayan, may nag-crop kasi ng picture ni Aimee. Ito po picture ni Aimee, crinap niya tapos sinearch niya sa AI. Nakanganga si Aimee, tapos sinearch niya sa AI, ang nakalagay dito, hindi laging tama ang AI. Bakit? Dapat may alam pa rin tayo kahit papano sa tanong na ibinabato natin sa kanya. Kapag may baon kayong basic knowledge, mas madali nating malalaman kung may mali o may sablay sa sagot. Hindi rin tayo basta-bastang maluloko ng info na parang confident pero mali pala. Kahit meron ng AI, sisikapin pa rin nating i-practice ang ating critical thinking. Bakit? Ganito po kasi mga kababayan, isinearch po ang mukha ni Aimee sa Google, sa AI. Ngayon, alam nyo ang sagot, mukha ni Aimee yan crinap, sinesearch sa Google. Ang sagot ng AI, basahin nyo po, this image show the Filipino actress and television host Pokwang. Kita nyo yan? Mukha ni Aimee, ang sagot ng AI, Pokwang. Sige nga. Ang sagot ng AI, this image show the Filipino actress and television host Pokwang. Mukha ni Aimee yan Diba? Kaya huwag kayong magpapaniwala. Ultimo AI fake news. Mukha ni Aimee, sinearch sa Google, ang lumabas si Pokwang. Mukha daw ni Pokwang. Diba? Kaya kailangan talaga natin mag-research pa na mag-research. Kasi bakit? Ultimo mukha ni Aimee, crinap, sinesearch sa Google, ang lumabas, this image show the Filipino actress and television host Pokwang. Potang inang yan. Kita nyo, si Aimee naging si Pokwang. Kaya ayaw ko na Kaya ayaw ko mas sa AI. Ayaw ko rin makinig sa mga DDS. Kasi mga AI yan. Biruin nyo mga kababayan, nag-prayer rally nga sila sa Davao Tapos, ang dami-daming dumalo. Mga multo. Tapos si Sara at si Bato ginawang cartoon. Ang dami nila prayer rally para kay Sara at Bato. Ang dami. Hiwa-hiwalay nga lang. Kaso pag binilang mo, di abot 50. Ala, nagising na, walang solid south. Pero may solid north. Diba? Pag i-search mo mukha ni Aimee, ang lumabas, this image show the Filipino actress and television host, Pokwang. Also known for her work as comedian. Nakita niyo yan, comedian na pala si Aimee ngayon, tapos si Pokwang na pala siya, sabi ng AI. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Magandang gabi, at least matutulog kayong nakangiti. Wag nyo nang isipin na si Aimee ay si Pokwang, sabi ng AI. So yun lang mga kababayan, maraming salamat.